Isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya na malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong yan." At sa harapan ng lahat, ang tao ay inilugmok ng demonyo at iniwan na hindi malamang sinaktan. Nang kilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good night. Ulitin natin. Maganda umaga sa inyo. Alam nyo, pag nasa Panginoon ka, mabuting balita pa lang, masaya na tayo. Dahil ang sabi ko, pagbasa sa mabuting balita. Pag mabuti ang balita, masaya kagad tayo. Sapagkat pag sinabi kong pagbasa sa masamang balita, paniguradong malulungkot ka. At nandito tayo para makinig sa mabuting balita. At ang mabuting balita na yan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil makikinig ka sa mabuting balita, dapat may saya ang puso mo. Kahit sinong tao naman, di ba? Pag may dumating sa inyo at sinabing may dala akong mabuting balita, hindi pa nasasabi, nakangiti ka na. Kaya ngayon sa misa, ano sabi ko? Pagbasa sa mabuting balita. Dahil mabuti ang balita, maligaya tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ulitin natin. Good morning. Pakibati nyo ngayon mga katabi nyo. Siyempre, may ngiti. Alam nyo, dati nagtuturo ako sa kolehiyo. At nung nagtuturo ako sa kolehiyo, iba-iba yung estudyante, tinanong ko rin sila nung nagtuturo ako ng teolohiya. Ang sabi ko, sino si Jesus? At sabi ng isang estudyante, tinanong ko siya, nagtaas ng kamay, siya po ang tinapay. Ha? Sabi ko sa kanya, ano course mo? BS Nutrition. Kaya pala tinapay. Taas ulit na isang kamay. Ikaw, sino si Jesus? Si Jesus po ang kagalingan. Very good. Ano course mo? BS Nursing. Kaya pala. Ikaw, ano si Jesus? Sabi na isang bata ko, estudyante, siya po ang power
ang kapangyarihan, ang lakas. Very good. Ano course mo? BS, Electrical Engineer. Kaya power. Sabi ko, ang gagaling nyo ah. Ikaw, ano course mo? BS, ano po yung sa structure, ano tawag natin doon? Architecture. Sige. Sino sa'yo? Si Jesus. Siya po ang pundasyon at kataasan. Ay ikaw, tinawag kay isang bata. Sino si Jesus? Siya po ang prophet. Ha? Siya po ang prophet. Ha? Siya po ang prophet. Anong prophet? Ano course mo? Business po. Bachelor of Science in Business Administration. Kaya pala, prophet. Imbis na propeta, prophet. Sabi niya, prophet. Sa'yo, sino si Jesus? Sa Ebanghelyo natin, mapansin nyo, ultimo demonyo, kilala si Jesus. Ikaw ang Diyos, ang kataas-taasan. Ikaw ang makapangyarihan. Ikaw, si Jesus Nazareno. Ano ibig mo sa aming gawin? Bakit ka naririto? Ano sabi ni Jesus? Tumigil ka. At ano ang pinapakita ni Jesus? Ang kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya kanina sabi ko sa inyo, naghahayag tayo ng mabuting balita. At ang balita na yan ay salita ni Jesus. Kaya dahil sa salita pa lang ni Jesus, masaya na tayo. Dahil may kapangyarihan ng salita ni Jesus. Pag sinabi kanyang gagaling ka, gagaling ka. Wala nang tseche-bureche. Kaya ngayon yung pananampalataya natin, pag sinabi ng Diyos na tutulungan tayo, tutulungan tayo. Walang tseche-bureche. Sapagkat makapangyarihan ang kanyang salita. Kung ang dyablo kilala si Jesus, kilalang kilala, huwag mong kalilimutan na kilala ka rin ng dyablo. Alam ng dyablo kung saan ka mahina at kung saan ka malakas. At hindi ka tutuksoy ng dyablo kung saan ka magaling, kung saan ka malakas. Tutuksohin ka niya kung saan ka pinakamahina. Meron kwento yung aking kaklase. Dahil yung magsasaka, medyo kuripot. Sabihin nyo nga, kuripot. Sabihin nyo malakas, kuripot. Lakas nyo. Sabihin mo sa katabi mo. Mahirap sabihin, di ba? Kuripot. Medyo kuripot, yun ang kanyang kahinaan. Dumating ang dyablo. Nakatingin sa magsasakang kuripot. Maya-maya, merong lumapit na pulubi sa kuripot. Sabi ng dyablo, huwag mong bibigyan yan. Huwag mong bibigyan yan. Masasanay yan. Hihingan ka ng hihingan yan. Kaya huwag mo siyang bibigyan. Huwag mo siyang sisimulang bigyan. Dahil lalapitan kanya ng lalapitan. Pero itong kuripot, sabi niya doon sa pulubi, ano po ba gusto nyo? Bigyan mo nga ako ng bigas. Sabi ulit ng dyablo, sige nga, nilapitan mo na siya. Bibigyan mong bigas, isang baso lang, isang tasa, konti lang ang bibigay mo. Konti lang ang bibigay mo. Pumasok ngayon yung magsasaka, kumukuha ng bigas. Sabi ulit ng dyablo, bakit mo kinukuha yung masarap na bigas? Ibigay mo sa kanya yung pinakawalang kwentang bigas. Yung mga pinagtahipan na lang. Yun ang ibigay mo. Masasana yan, masasana yan. Pero yung kuripot, tinignan niya yung bigas, walang sabi-sabi, kinuha niya yung kalahating sako. Magandang bigas, binigay sa pulubi.
Sabi ngayon niya dun sa dyablo, pag hindi mo ko tinigilang tuksuhin, pag hindi mo ko tinigilan, ibibigay ko kalahati ng aking magandang ani. Tantanan mo ko. Pag hindi mo ko tinantanan, mas gagawin ko ang mas maganda. Tapos ang kwento. Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo may kahinaan. At doon tayo titirahin ng dyablo. Pero lahat tayo may Diyos. Lahat tayong naririto may kakayahang lumaban sa mali. Lahat tayong naririto alam ang tama at mali. Lahat tayong naririto may kakayahang labanan ang dyablo. At malalabanan mo lang ang tukso ng dyablo kapag hinihigitan mo ang kanyang tukso. Tulad ng ginamit ko kuripot kasi kapintasan niya nga kuripot. Pero sa kabila ng kanyang pagiging kuripot, dahil yun ang kahinaan niya, doon siya tinitira ng dyablo, na paglabanan niya ang dyablo. Yung kapintasan niya, ginamit niya na angatan ang dyablo. Kuripot man siya, pinaglabanan niya yun. Tayo rin. Ako, ikaw. May mga kapintasan tayo. May kahinaan tayo. Doon tayo kukunin ang dyablo. Pero may kakayahan tayong labanan siya. Dahil makapangyarihan yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Akala mo lang hindi mo kayang maging mabuti. Akala mo lang yun. Pero kung hahayaan mo ang Diyos, ang Panginoon natin, si ang poong Jesus Nazareno, ang kumilos sa'yo, walang laban sa'yo ang masamang espiritu. Talo mo siya dahil meron kang Diyos na kinakapitan. Kaya sa ating pagninilay ngayong umaga, kilala ng dyablo si Jesus. Kilala ng dyablo kung sino tayo. Pero hindi kaya ng dyablo kunin ang puso natin. Sapagkat ang puso mo, puso ko, matagal na nating inalay sa poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Matagal mo nang inalay ang sarili mo sa Diyos. Matagal ka nang sa Diyos. Kaya makapangyarihan ng Diyos na umiibabaw sa iyo. Walang dyablo, walang masamang espiritu ang gagapi sa iyo. Walang kasalanan, walang mali ang magtutumba sa iyo na hindi mo kayang tumayo. Kaya natin maging mabuti. Kaya natin maging mabuti. Kaya natin maging mabuti. Kaya natin tumindig para sa Panginoong ating Diyos, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Maging masaya ka. Kaya mo ang dyablo. Amen.